Hello po mga kabluming nanay! Kia ora or ang ibig sabihin po ay be healthy or have life. Opo. So sa mga napadaan po sa aking YouTube or sa napadaan sa video na ito ay please subscribe to my YouTube channel. At sa mga nakapag-subscribe na po at patuloy pong nanonood ng aking mga istorya ng buhay at mga information na aking ibinabahagi sa aking YouTube channel ay maraming pong salamat sa inyong paunang suporta. So sa mga kayo po yung mga naunang sumuporta sa akin na meron din palang manunood sa akin ay kayo po ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para ipagpatuloy itong vlogging na ito. So samahan niyo po ako sa aking vlogging journey, lalong-lalo na po doon kapag kami po ay pupunta na sa bagong lugar. So ano po ang nilalaman ng video ko pong ito? Ano po ba ang content ko pong ngayong araw na ito? So, ang content ko po ay tungkol po sa International Qualifications Assessment. Okay po. Kasi gusto ko pong inform kayong lahat, lalong-lalo na po ang mga teachers na aspiring teachers na gustong makapagturo sa New Zealand. Okay, kasi po meron po kasing dalawang steps para makapagparehistro or maging registered teacher ka sa New Zealand. Ito yung International Qualifications Assessment at English Test. So, ang number 1 talaga or first step na dapat ninyong gawin ay ang magpa-assess. At ngayon po ay ina-announce po ng NCQA or ang New Zealand Qualifications Authority na sila po ay zero fee assessment po ngayon. Actually, last year, nag-open din po sila ngayon, mga ganitong buwan din, October, at nag-close sila ng January 2023. So ngayon po ay pinapaalam ko po sa lahat ng aspiring teachers na gustong magturo sa New Zealand na pumunta po or bisitahin po ang website po ng New Zealand Qualifications Authority, ang NCQA, at doon po magbasa po kayo kung ano po ang gagawin, ano po ang dapat i-upload. Actually, meron akong content dito about sa mga requirements kung paano magpa-assess ang isang teacher na gustong magturo sa New Zealand. So, pakicheck na lang po yung mga videos ko or pwede kong ilagay dyan. Mag-comment lang po kayo. Kapag may nakita po akong comment, saka ko po ilalagay yung link ng video ko about sa requirements ng assessment po. I-grab nyo po itong opportunity na ito. Kasi ito po ay worth 27,000 to 30,000. It depends kapag dalawa yung ipapa-assess nyo. Kagaya ko po, ako po ay graduate po ng Master of Arts in Education, major in Educational Management. So, dalawa po yung pina-assess ko. So, dalawa yung ipapa-assess mo, mas mahal. So, grab nyo po yung opportunity. Kahit hindi pa kayo, wala pa naman kayong balak mag-abroad or wala pa naman kayong balak mag-apply, i-grab nyo lang po itong opportunity na to kasi it's zero assessment fee para ma-assess po kayo kung eligible po ba kayo, ma-assess po yung mga credentials nyo, yung school credentials ninyo, kung eligible po ba yung mga natapos nyo po, kung eligible po ba or akma po sa kanilang curriculum. So, kapag naipasa nyo na po ito, plus naipasa nyo po ang English test, kahit anong klaseng English test, IELTS, TOEFL, or ang PTE is equal teaching registration sa New Zealand. Pwede po kayong magparehistro as a teacher kahit nandito po kayo sa Pilipinas, basta magawa nyo po yung dalawang yon, yung sinabi ko po, assessment, maipasa nyo po, at maipasa nyo rin po yung English test, ay pwede na po kayo sa next step, ang magpa-registered as a teacher. Kapag nakapagparehistro na po kayo, ay pwede na po kayong mag-apply sa mga online. Pwede po kayong mag-apply sa online at doon na kapag meron ng job order, meron na kayong employer, so doon na po mag-start ang inyong journey para makapagturo sa New Zealand. So, yun po. I suggest, kahit na hindi pa naman kayo, hindi nyo pa naman balak,
i-grab niyo po yung opportunity, okay? Basahin niyo po yung mga requirements kasi may mga kailangan po kayong requirements na dapat ipunin at yun po yung i-upload ninyo doon sa kanilang website. So, bigyan ko lang po kayo ng background. So, nag-open siya last year, dati, October, pero narinig ko na siya is mga mid-November na. So, mga mid-November, mga last week of November na ako nakapag-apply kasi syempre, I have to collate all my documents first bago ako nakapagpa-assess. So, siguro mga late November na last year ako nakapagpa-assess. Tapos, lumabas po ang resulta ng aking assessment, level 7 sa aking undergrad or tertiary level, at level 8 naman ako sa aking MA. So, ano po ba yung level ganyan? So, ang pinaka-basic or ang pinaka-minimum ay dapat po ay maka-level 7 po kayo. So, yun, masaya, very happy ako and proud na kahit nasa minimum lang yung level ko, ay at least na-reach ko po yung minimum ng NCQA na ako po ay eligible na makapagturo sa New Zealand. So, yun po. Kapag meron po kayong question, you can comment down below. At kapag may time po ako, ay pwede ko pong sagutin ang lahat po ng pwede nyo pong itanong tungkol po dyan sa tinatawag na New Zealand Qualifications Authority or ang International Qualifications Assessment. So, yun lamang po. Talagang ginawan ko lang talaga ng content po ito kasi masaya po ako na ipaalam sa lahat na nag-open na naman po ang NCQA. Kasi nung last year, ang daming nagtanong sa akin, paano, nung mga first quarter of this year, paano ko daw nakuha yung certificate ko. Sabi ko, nag-zero fee kasi, so kailan ba daw magbubukas? So, walang makakapagsabi kung kailan sila magbubukas. At masaya ko pong ibinabahagi sa inyong lahat na bukas po ulit at siguro baka gano'n na naman po ang mangyari na early January next year ay magpo-close. So, grab this opportunity. Okay po, so bago po ako magpaalam, lagi ko pong sinasabi, kahit gaano po tayo kabisi sa mga ginagawa natin sa ating buhay, please, let us maintain our freshness, mga ka-blooming nanay. Love ya! Please subscribe to my YouTube channel po. At maraming pong salamat sa lahat po ng nanonood at nagtsatsagang manood sa aking mga vlog. Love ya!